balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning, mga pare ko. Good morning. Bago tayo magpatuloy, nais muna natin. Belated happy birthday kay former President PRRD. March 28. March 28, PRRD, President. Masarap ba yung pansit galing sa Davao? Pansit at saka tsokolate. Mukhang masarap. Sikwate. Sikwate. Masarap yan. Oo nga. Mr. President, good morning. Good morning. Ikaw Masarap po ang ano dyan. Baka naman Baka naman. Baka panganan. One of these days. Maski panganan tuna, wag na lang. Panganan tuna. Wag na. Masarap din yun. Suha, mga ganon. Ay! Mas The best. Ang suha dyan. Aba, ewan ko, ba't ang Davao? Napakadaming prutas. Yung areas na yan. Cotabato, Davao, etc. Tsaka seafood. Seafood. Klase. Mindanao by itself, maraming ganon. Prutas, no? Prutas. Pati nga kape, iba yung kape doon sa... Tsokolate. Sarap. Alam mo ba, meron na rin mga patatas dyan, yung Idaho potato. Yes. Pinatutubo na rin dyan sa Mindanao. Ang malalaking patatas yun, Yes. na kulay puti. Meron dyan sa mga, kasi sila supplier din ng mga McDonald's at supplier. Bukidnon nata eh. Bukidnon. Mataas kasi ang elevation. Plato yan eh. So, happy birthday. Happy birthday. Mr. President. Ito po, ang DOTR daw, ipa-privatize na ang EDSA busway. Ipa-privatize nila yung private. Kasi mga private companies yan eh. Ang mga nandyan, yung mga bus, they contribute X number of buses para dyan sa carousel. Sino ba nagsabing kailangan i-privatize yan? Sila. Yung mga ang nagsabi po niya, Management Association of the Philippines. Why are you privatizing? Ayun din na nagsabi, kailangan i-privatize yun na iya. Why are you privatizing a private operation? Ayan. Nikita ba dyan ang government? Wala, ang gobyerno O paano kikita yung private sector na kukunin sa gobyerno yung operation na yan? Yes. Paano sila kikita dyan? So para kumita sila, yung kikitain nila po, kailangan ipatong doon sa mga mananakay dyan. Yes. Yan ang mangyayari dyan. So bakit kailangan i-privatize? Kasi, by the way, dahil sinabi ng MAP. Subsidized na yan, ha? Subsidized. The government subsidizes that. Aha. So, bidding daw po to. Ito, hindi ko maintindihan eh. Tumatakbo na maayos yan. Kailangan mo i-privatize para kumita yung kukuha ng operations niyan. Bakit mo saan nila kukunin yun? Bakit mo kailangan i-privatize? Ang sinasabi nila, para daw, mag-invest sa infrastructure. Mag-invest sa infrastructure, kasama na dyan yung app, which is, every so many minutes, dapat lumalaki. Hindi kayang gawin ng DOTR yun? Kaya nila yun. Kasi yung scheduling, lahat, etc. Malaki na itulong nito sa, traffic. Dyan sa EDSA. Okay? Seriously. Maganda po ang nangyari dyan. Pandagdag dyan sa MRT. Ang problema, nabawasan nga yung mga bus na loko-loko dyan sa EDSA. Nadagdagan naman yung mga private cars na mas loko-loko pa. Kasama pa yung mga motor. So, tatlong LLL. Sabi po ng Kampi. Ano ba to Kampi, pare? Yan yung Chamber of Automakers of the Philippines. Meron tayong auto manufacturing? Sila, yung Kampi. Kampi. Totoo? Do we manufacture? Pyesa. Maski pyesa, meron? Assembly. Maski nga assembly. Linis. Pag-assembled na yan. Yan po mga kotse, dumarating dito. Gawa na yan. Completely built unit. Niloloko tayo nito mga to. Manufacturers. Lakas ng mga incentives yan. Mga incentives yan. Ang inakyat daw po ng sales nila noong Pebrero, 23%. Pinagmalaki, pinagmalaki pa ninyo. Pinakamalakas na pag-angat ng sales. Yan. 38,000 units. Mahigit. Galing sa 30,000 units. Pandagdag sa kalye. Pandagdag sa traffic. Salamat po.
Are you Kaya pala, encouraging? no, talagang puno yung mga kali, mga Kasi magbigay ka lang ng so much down payment, meron ka na. meron ka na. Pero nakita mo yung mga naka-standby, yung mga nare-repaso. Repossess. At sabi po ng presidente ng manufacturing Chamber Chamber of Automotive of Automotive Chamber sila. Manufacturers? Of the Really? Philippines, Inc. You manufacture? Kasama pa dyan yung Truck Manufacturers Association. Yes, di ba ba yun? Ang sabi po ng presidente nila, si Romel Gutierrez, kaya raw po maganda ang sales dahil sa galing ng mga kumpanya. Marketing campaigns. Yan. Kailangan nyo pa mag-marketing, ha? Totoo, ha? Kailangan nyo mag-marketing. Kahit di kayo mag-marketing, marami po talagang bibili ng sasakyan. Sa hirap ng... Traffic dito, ng public transport dito. But at the same time, you're causing monstrous traffic jams. Hindi, kasi daw yung public transport system natin hindi maayos. Yan ang... So, ang solusyon, pagbenta ng kotse. well, ang ayon sa MAP, ang yung... Management Association of the Philippines. mag-create declare ng state of calamity at mag-appoint ng traffic czar. Yeah. Alam niyo sa ibang bayan yung ginawa sa sobrang traffic, ginawa nila, nilimit nila ang passenger cars. Ay, Singapore yan, bro. Hindi lang Singapore. Hindi daw natin kaya. Many other cities did that. Oo. Hindi po pwede sa atin yun dahil napakalakas ng labi nitong mga car companies na to. Na puro imported naman. Wala naman mga binibigay na trabaho rito sa manufacturing. Okay? So, Pero they're going Ayan, towards electric daw. Alam mo, who cares? yung pinag-uusapan natin... Hindi ka kasama sa number coding pag electric ang vehicle mo. Alam mo, ang pinag-uusapan natin ito, lalong magkakaroon ng problema itong buwan na ito kasi wala pang nagagawang solusyon tungkol doon sa PUV modernization. Ay, hindi pa. Ngayon. Ano ngayon? May transport strike na naman daw. Ito yung final month na tuloy-tuloy yung PUV modernization. Dapat hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ang deadline niya. Pag hindi kayo nakasama dyan sa modernization Hindi, may program, transport strike na naman daw. Bibigay na naman ng LTFRB dyan. that is the issue right now. Kaya nakaamba na naman yan transport strike. Eto pa. The April 30 ang deadline Kaya niya, nga. remember. Kaya nga. Isang buwan na lang. Ngayon buwan na ito. At ayaw na hindi daw kayo nakasama. ayaw na daw mag-extension ng LTFRB. Yan. So, yung pong para makapasok tayo, mapagtrabaho, bumibili tayo sa sarili sasakyan. Ito nangyayari. Marami po foreclose ngayon. Marami. Nare-repossess. Kasi napipilitan yung mga kababayan natin. Kakayanin ko na lang yan. Pag may nangyaring sa pamilya, Wala na yun. tigil ang bayad. Tigil ang bayad nun. So, tayo po nare-repossess. Yan ang nangyayari. Pipilitan. So, ang alternative na isa, motorsiklo. Ayan, another... Pag di ka pa rin makabili ng motor, kailangan mo mag-public. Ang hirap po ng public. Hindi ka makasakay. Hirap sumakay. So, nagma-motorcycle taxi. Yan ang trend ngayon. Trend ngayon, motorcycle tax. So, tinigil na raw po ng LTFRB ang mga bagong kumpanya, expansion nitong pilot study. Yung po kasing motorcycle, yung mga angkas, joyride, ano pa isa? Move it. Move it. Oo. Makikita mo naman sa helmet nila. Ito po, pinayagan ng LTFRB na mag-operate Experiment. dahil sa, ano daw po yan, pilot. Ayaw na raw nilang dagdagan yung pilot na yan. Ibig sabihin, limited na doon sa tatlo. Wow, sarap ng buhay nito mga to. Ha? Pare? Para kayo. Yung man tatlo, pwede mag-usap-usap yan na Hindi malayo. gawing kartel. Cartel na nga sila at this point. Ano pa ba nga yun?
workout nila. Sabi po ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis, hindi ba nasuspend to? Hindi. Nasuspend tas binalik ulit. No. Binalik ulit. It's up to Congress daw. Ba't hindi nagre-react dyan si Deputy Majority Leader Tulfo? Franchise yan, ha? Franchise siya. Payat. Okay. Payat. So, yun daw po kanilang study, isasabit sa Congress, at yung Congress ang bahala kung anong gagawin dyan. TNBS. Ha? TNBS. Anong gagawin dyan sa motorsiklo? Ano yan? Baka pwedeng itigil ang Kongreso o pwedeng expand, di ba? So, bahala yung Kongreso dyan. Ang tagal nitong pilot na to, pare. Ilang taon na yan? Halos lahat ng 10 taon na ata. Pilot. Halos lahat ng mga ganyan, matatagal ang pilot. Ha? Halos lahat. Pilot pa lang to. Hindi pa yung totoong Hindi pa. franchise to. Meantime, dami na po nangangamatay dyan. Alam niyo ba yan? Aksidente. Motor. Oo, motor. Medyo dumami nga eh. Ang PNP po, tinatalayan eh. Bukod pa dun sa hindi nag-report. Basta everyday mayroon. Yan ang masasabi natin. Sa motor. Sabi po ngayon, so hirap tayo sa transport. Ipa-privatize yan, EDSA. Bakit kayo init na init dyan sa EDSA na yan? Napakaliit na portion lang yan ng ating problema sa transport, public transport. Sa buong Pilipinas, napakalaki po ng problema natin sa public transport. Etong LTFRB, dito nagbaban kayo ng jeepney sa Metro Manila. Kulang na kulang sa sasakyan dun sa mga ibang lugar ng probinsya. Ba't hindi nyo doon encourage mag-operate sa mga yan? So, asan ba ang ating public transport master plan, parin Jonat? Tinago mo ata eh. Hindi. Labas nyo na kasi. Labas nyo na para makita natin. Para makita. Ano ba talaga ang gagawin natin dyan sa public transport? Meron ba tayong master plan? Hindi business as usual. Hindi kasi patsi-patsi. Gagawa ng sariling measure lang TFRB, yung rail ng DOTR, may sarili silang lakad. So suspend lahat ng operations ng tren. Di nakabawas pa yun sa public transport. Saan sasakay ngayon yung mga taong galing doon? Tapos tatanggalan ng franchise yung mga jeep. Ngayon, ililimit yung motorsiklo. Ayaw na magdagdag. Saan sasakay ang mga tao? Papunta sa kanilang mga trabaho at umikot, di ba? Meron ba tayong overall plan talaga? Paano ba iikot ang Whole of nation ekonomiya? approach siya daw. Pagdating dyan. Bibili ng kotse ng mga tao. Yun ang solusyon. Lalo magkaka-traffic ngayon. Mahusay. Iba pa yung paradahan ng kotse, sa totoo lang. Hindi. Yan, 38,000 in February. Saan mo ipaparada lahat yan? Kaya pala gumawa ng multipurpose gymnasium sa Raymond Hill. Dahil doon ang paradahan. Ayan. Galing. Ang gulo po ng ating transport Galing. system eh. Land transport. Land transport pa lang land yan, transport pa lang yan. So yung magtatayo na ng tren. So ititigil yung operations ng tren. Kailangan na sumakay yung mga tao niyo. Ang bus, binawal na sa loob ng Metro Manila, ang provincial buses. Sasakay yung mga taong yun. Sa iba. Bawal na ang jeep. And all of this, para po ma-solve daw ang traffic. The solution is staring us in the face. Na ang solution po, ilimit ang private cars sa kalsada na ginawa ng maraming siyudad. Ayaw natin gawin yan dahil takot tayo sa mga manufacturers. Manufacturers. Napakalakas na lobby niyan. Every administration, meron silang car program. Magmula pa noong 1970s hanggang ngayon, mahigit 50 years na. Meron ba tayong kotse? Sunrise industry. Hanggang ngayon, Sunrise. Tinanong ko sila anong parts ang minamanufacture nyo? Unti-unti, nawawala na nga yan. Seat cover daw.
Unti-unti nawawala. Ang Pati nga husay, seat cover, wala na yan. Pati seat cover, Baka important na. mukhang mawawala na yan. Talo na yan eh. Doon, masyadong yung policy natin hindi pinpointed eh. At yan, Kaya binabawasan ng lahat ng public transport. Sa dadagdagan pupunta ng mga private. tao, bibili ng kotse. At yan, dito lang sa medyo nakikita natin. Sa iba't ibang local government, ang local government may sariling diskarte yun. Anong May sariling diskarte sila. Yung mga iba, maski na walang franchise, tira ng tira lang yun. Okay. Yung iba naman, hindi pwedeng pumasok sa ibang LGU areas kung hindi sila kukuha ng another from the LGU. Mga ganun. Dysfunctional, very dysfunctional. Business as usual ang nandun. Parang the Chocolate Hills approach Yes. ng kanilang The Chocolate Hills approach. Hindi ko nakakausapin yan. Chocolate dito Hills. na lang ako. dito na lang ako. Kukuha ko ng ano dito. Ikaw naman, no? Yun naman, they can get away with it dahil kahit pa paano maluwag-luwag pa yung mga Kalye kalye nila. doon. Pero for now, di ba, yun ang... Papasok na dyan, yung mga ibang area. Sabi ni Rezabeth, nagka-leche-leche na ang ating transport. Pero teka muna, Talaga naman. silver Totoo naman, may katwiran ka. magkakaroon na daw tayong subway system by... Kailan? Kailan yun? Binablish pa sa After Facebook after 1.5 years, 11%. Oh. Alam mo, Ha? 11%. Di ba may... Hindi. ano dyan? Ikaw naman. Construction site dyan sa Ortigas? 40% ang movement, 11% ang actual. Ang progress movement. Progress movement. Ang actual. Ang actual 11. Ay, mas mahalaga yung movement. Oo nga, from one depot to the other. Parang gano'n. Ang dami natin biniling boring machine. Boring machine. Naka-preposition na po yun. Ang mahal nun, pare. Pagka go na, may right of way, na Ang liwanag. problema dyan, binili na natin, hindi naman ginagamit. Gagamitin din yan. Kayo naman. Kailan? Hindi ko lang alam. Pero kung kailan. Bibili ka, hindi mo gagamitin. Nandyan yan, naka-preposition. Saka preposition. Sino kumita ron? Yeah. Yun ang Yun. Sino nagka-commission? Tanggapan ng komisyon. Yan ang problema dyan. Naggagawa tayo ng programa na hindi natin na-preposition ang ating sarili. Hindi, patsi-patsi po ang ating public transport program. Walang master plan overall. Dapat yan, pati air, pati sea transport. Rail. Meron tayong sinusunod Na programa. na programa, day in, day out. Yan ang gagawin. Magpalit man ng administration, Yan pa rin yan. yan pa rin ang pupuntahan yan. Hindi pagkatapos ng bago administration, Another- ipa-privatize itong ganito. Ipa-privatize. Iba na naman, yan. iba na naman. Kanya-kanya na namang kitahan yan. Hirap yan eh. Kung may master plan ka, di ba? Hanggang magunaw ang mundo, Yun pa rin ang yan. gagawin natin. Nakaprograma. Yeah. At yun ang binibigyan ng budget. At yun ang binibigyan ng ayuda. Ganyan po ang ginawa ng Seoul. Meron silang 10-year subway development plan. At every year may nakatalagang pera para dyan. After 10 years, Meron. ano nangyari? Kompleto na yung subway nila. Hindi ba? Simple lang yun ata eh. Mahirap ba intindihin nyo, pare Jonathan? Mahirap pag ayaw mo intindihin. Kasi marami sa... Para bang napakasimple niyan eh, sa mga planners eh. Purong mga Tayo kasi, yung piecemeal. Tapos yung halabira, yung WIM. Paano natin minamanage ang ating public transport? Eto, pwede to. Sige, tingnan natin. May flavor of the day tayo. Ganon. Ang kinakailangan po ito, matagal na namin sinasabi ito. We have been espousing, advocacy na nga namin to. Sa Karambola, yung master plan na yan. Siyempre, pag gumawa ka ng master plan ng public transport, kasama na po doon yung master plan ng urban planning. Yes, kasama yun. Kasi may Pag nag-urban planning ka, kasama na po dyan yung land use. Ayan, na hindi natin inaasikaso. Talagang ang quality of life. pababa ng pababa. Aray ko. Huwag kayong mag-alala. Sabi ng MMDA, isa standardized na daw ang ticketing. Para... Wow, malaking bagay niyan. Bagay yun. Standardized. Kasi... Standardized na ang kita nila. And then, down the road, yung, yung no contact apprehension. Ang nakikita kasi natin yung mga yung mga
effects. Pira-piraso. 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 Hindi yung... dati may master plan talaga. Kaya nga nagkaroon ng R10, R6, Oo, mga ganyan eh. There was really a program. And then, merong yung train system. Kaya nga merong Kaya nga merong MR. Hanggang 7 na yan Hanggang 7 yan eh. Ilan na natayo natin? Mag-aapat na dahil si RSA tatayo yung 7. Anong nangyari sa 4, 5, and 6? Nasira yon. Kasi meron dapat doon sa Quezon Avenue, papuntang UP. Meron yon. Wala. Tapos yung loop, the whole loop na meron. Hanggang ngayon, hindi pa nakukonek. Hindi. Ha? Yung hanggang monumento pa lang, yung papunta dito dapat na makukonek sa MRT 3 dyan sa Quezon, hindi pa nangyayari. Kasi po right of way doon sa Yun. Paranaque, papuntang Bacoor. Yung mga ganyan. Yun. Yung right of way. Yung loop Hanggang sa sukat lang, sa pati nga yung SM sukat. Pati nga yung... Saka naman nakakita, mahigit 10 taon, ilang kilometro lang, hindi pa naitatayo. Pati nga yung Central Station. Doon saan nag-away nga eh. Diyan sa... Yung common sa- station. ano? Common station. Sa EDSA... Yan kasi ay North Avenue. kakulangan ng master plan. At saka kailan ba ganunin mo? Punuin mo. Sari-sari na po, laki na nagastos natin. May kanya-kanya tayo eh. Ang dami na natin study. Di ba? Gumagastos tayo sa study. Ang gumagawa nga, mga foreigners eh. JICA nga, may JICA stuff. And yet, hindi pa tayo makagawa ng master plan. At yung master plan na yan, sa ganang amin, kailangan yan gawin batas. So, kahit na sino pumalit na administration, Batas kailangan yun. sundin yan. Kasi batas eh. Naka-schedule. Yan ang beauty ng planning. Kaya sunod-sunod yan. Kung may master plan ka na sasakyan, magma-master plan ka. Mass transport, may master plan ka ng urban design, urban planning. Okay? Nandyan na yung hindi pwede rito. Ang high-rise, ito hindi pwedeng gibain. Yan. Ito, dapat to open space. Mga ganun po ang planning. Kasi yung road network, kasama yan sa urban planning. Kapag nag-road network ka, kasama yung mass transit doon. We need a serious, somebody to sit down and seriously. Working group. Kagaya niyan, nagtayo ka ng Billiard City. O paano? Bakit? Dadami ang doon, tao doon, lahat sana naman ang transport niyan. At hindi lang transport yan. Power, utilities, etc. Tubig, lahat yun. Hawak na nila yun. Hawak na nila yun. No, but that can only be them. What about yung outside of their 2,000 hectares? Ayan. That because impact yun eh. May Hindi impact po. Ang ano ngayon, ang the wave of the future is townships. Kanya-kanya. Oo, kanya-kanya. Hindi na, yung nandun sa Billiard Isolate- City, doon na lang sila. Bakit pa ako Isolated pupunta ng kayo, Maynila? ano? Oh. Ganun ha? Isolated. O sige, diyan lang kayo. Oo. Huwag kayong pupunta kung saan-saan ha. Lagyan natin mataas na pader yan. Oh, parang yan, border ng US at saka Mexico. Yung ba gusto natin mangyari sa buhay natin? Oo, may Hindi, mataas na bakod ha. Nagtataka ako, saan nakakuha ng 2,000 hectares? Meron bang ganong kalaking property? We don't build on farmland. And you don't build. May mga may-ari yan dati. Kinonsolidate. Kinonsolidate. Binili. Binili? Yung mga Sigurado ka, binili? papel. Yung mga papel. Binili yung mga Nagkakapatungan daw ng title. Yun na nga yun eh. Bakit ka kailangan ng patong? Bakit mo gustong mangyari sa buhay mo yon? Yung every time na lang meron kayong dispute over the land. Oo. Hindi mo na lang ayusin sana yun. Okay. 9:30 na umaga, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Balik tayo, karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz at paring Joel Laksamana. Good morning ulit. Good morning. Morning. Ulitin natin yung belated happy birthday Yes. to former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman ho sa kami. Dahil sa'yo sa Sikwate, Yeah, hindi naman ho. Hindi naman ho tungkol. naman. Tuna, hindi. yeah. Hindi ho. Yung Hindi. Sikwate talagang yan ang... Baka ewan ko, nananalo ng mga award yan eh. Oo. Yung Davao Chocolate, no? Yan. Ang dami rito 3 buwan na raw extension, hindi pa nakakapili ng kapalit ng PNP.
Alam nyo, tapos binabanatan si President BBM. Ganon eh. Hindi nyo naiintindihan yung issue eh. Alam nyo ba bakit in-extend si General Acorda? Dahil po ang report tungkol sa kanya, napakalinis. Yung mga regular dati, na, alam nyo naman, may kalakaran dyan, ay hindi niya daw po pinatulan. Okay? At so, meron pa siyang kailangan gawin dyan sa PNP, yung paglilinis nga ng PNP. Yun lang ang dahilan kung bakit in-extend dyan. There's nothing else. Dahil ang feedback, napakahusay na tao nito. Oh. Ngayon, ang gusto, extend pa more. Dahil bata pa siya. Habang magre-retire yung mga iba. Abutan na ng retirement. So, maganda-ganda na pong mamili. Napakahirap kasi mamili ng ganyan tao. It's a very tempting position. Sabihin ko po sa inyo. Hindi ka pa nga na-appoint. Nabalita pa lang na ikaw na ma-appoint. Ang dami nang dumadalaw, tumatawag. Anak ko. May popular dinig lang yung medyo, ulinigan lang. Na, boss! Ito daw. Boss, ipadadala ako sa'yo. Nako, ganyan ho dyan. Yan ang nalaman namin. Bakit ba talaga ini-extend? Di ba? Sa totoo lang, kung tutuusin mo, napakadaling mamili ng PNP chief. Di ba? Kung sino lang yung mga susunod doon, mimili ka lang doon. Ang problema dyan, yung gusto mangyari ng administrasyon, matuloy-tuloy yung magandang record na ginawa nito si Acorda. Okay? Hindi ho siya, kumbaga, ERC type. Hindi regulatory capture type. Hindi regulatory. Hindi siya ganun eh. Yan ang dahilan. So, naintindihan nyo na ba ngayon? Sabi nyo kasi, napakahina ni BBM. Mabili lang ng PNP. 3 buwan na, hindi pa ginawa. Maraming konsiderasyon. Hintayin lang ho kayo. Maraming konsiderasyon dyan po. Marami ho forces na kanya. Na umikot. May mga naglalabing ganitong grupo. Sana ito maging chief. Isa dyan, yung mga malalakas magnegosyo ng baril. Yan. Isa dyan, yung mga... Malakas na labi yun. Malakas na labi yun. Illegal wetting. Illegal wet. Isa dyan, yung mga... wetting. Yung ano to? Kung ano. Lahat ng mga klaseng scam. Scam artist. Sabi po ng Department of Health, parang Jonat, mag-iingat ka sa mga April Fool's Day jokes mo. Yan. Dahan-dahan kayo. Wag na raw po kayo mag-joke tungkol sa outbreak. Meron pranks. Meron gano'n. Nag-ano na yung ang balita. Illness, yung mga ganyan, mananakot kayo, i-joke nyo. Yung nag-announce ang Cavite City, Disaster and Risk Management Group. Kasama yung kanilang City Health Officer. Na yung wala daw outbreak ng pertussis dyan sa Cavite City. Meron May nag-aloko, nagbigay niya. Nagbigay ng gano'n na report Bakit daw? Siguro gustong yariin yung mayor or something. Siraan. Pinop si mayor. Siraan. Ayun. Wag na raw po. Kasi we have enough problems at DOH. Oo, tama. Meron nga totoong outbreak na Tapos magkakaroon pa ng gagawin pa yung lokohan. Ano ba yan? Paano kaya yun, pare? Yung meron ding ginagawa ang mga pulis ngayon. Gusto na security protection sa Masungi, pare. Yes. Yung Rizal Province. Yan po Masungi ni Geo Reserve. A big portion of that nasa Rizal Province. Meron kasi part ng Marikina Okay. Pero a big portion nasa Rizal Province. So yung pong Police Region 4A, yan yung Rizal.
nag-utos po na dagdagan daw yung yung mga pulis laban sa quarrying. Nako. Yan. Nako. Kaya ba yun? May powers naman sila. Kaya ng powers nila yan. Hindi, ito yan. Hindi, heavily armed yung mga... Heavily armed nandun yung mga dyan, nandun eh. Ang Powerful unahin ho natin, reiteration, 146,000 na declared na national park po yan, 1977. So, absolutely no commerce. Absolutely no commerce, 146,000 Rizal, Laguna, and parts of Quezon. Pag meron nangyayari doon, illegal yun. Illegal yun. Sigurado na yun. Oo, ngayon, hindi ho pwede yung quarrying, yung mga pagtatayo ka ng experiment, ano ba yun, study tungkol dyan sa Windmill. Hindi. Meron daw silang DNR permit eh. Nako, yan ang mga problema dyan. Ang mayroon lang ho dyan, yung na ginagawa ngayon, ay yung pagkakaroon ng pagwagwardya doon sa limestone area na kung nasaan yung masungi. Kasi yun yung limestone formation, kasama na dyan yung tungkol doon sa mga flora, fauna, na talagang endangered. Nandi dyan. Ayusin po natin. Kaya, bakit po kailangan ng polis? Paramihin ng polis. Nako, yan. Dahil kumakasa po yung mga meron mga illegal activities yan. Quarry. Heavily armed. Yan. Baka naman meron silang ECC. Yung baril nila yung ECC. Yun na ba? Baril nila yung ECC nila. Titulo. Pagtitulo yung mga... Yun ang Hindi mo gusto mo ng titulo, gusto mong ECC. Ito. Yan. Hindi pwedeng daanin sa pakiusap yan. Ay, Wala. mahirap pala yung pulis nga. Just implement the law. Oo. Tapos na tayo dyan, di ba? Meron ngayong Rapid City dati, panahon ni Secretary Simato. Inano na yun eh. Oo. Binakuran na sila doon eh. Nandito, wala na naman ngayon. Yung cease and desist order, parang walang ibig sabihin pagdating sa mga ganon. Kasi nga, baril ang kausap mo eh. So, kailangan po talaga enforcement ng batas. Enforcement ng batas. Hindi na pwede yung puro press release, This is beyond, debate, kung ano, nagde-debate pa kung ano bang dapat gawin yan. Simple yung sinabi ni Jonathan. Absolutely no commercial operation. activity. Hindi kasi sabi ng DNR po, there are many stakeholders there. Naku. Nobody has monopoly on how to protect the monopoly, environment. Oo. The state has the monopoly. It is declared. Kaya national kagalit park. sila sa yung foundation na nila Ando Malyang, sabi niya. Ano yun? Nagmamagaling kayo na kayo lang may alam kung paano protektahan. Hindi, very limited yung kanila. It's just the Masungi area. Oo. Pero more than that, mayroon yung national park. It is declared a Yun national yung big park. picture. Oo. The big picture is it is a declared national park. Merong sa Central Mindanao daw po, mukhang kailangan nang i-declare ng state of calamity. Dahil dito sa El Nino. Sa Mindanao. Oo. Yung mga, alam mo yun kasi LGUs lang yan eh. Para yung pondo ma-activate nyo. Kasi syempre, pag may emergency situation, iba rin po yung patakaran dyan tungkol sa paggamit ng pondo. Yes. Yun lang yung Calamity. point ngayon. Kasi marami na raw mga farm areas natuyo na talaga dyan sa Central Mindanao. Okay? May mga household dyan sa sobrang tuyot na. Ang haba daw ng nilalakad para makakuha lang ng tubig. Makaigib ng tubig. Naku po. Hindi ba pwedeng dalan ng tubig yung mga yun? Siyam lang. Hindi pala kasama. Hindi pala kasama ang Manila Water. Hindi, masyado malayo. 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 Siyam lang. Pahihiram mo pa yung isa doon. Hindi pala na. Walo na lang. Hindi ba? Oo. Bakit hindi makabili ng tangke? May local water district kayo dyan. Oo. Kung ganyan na baka kulang sa pukpok Oo nga. Yung mga LGUs. Yung mga LGUs na yan. Alam nyo na nahihirapan yung mga tao, kilo-kilometro nilalakad para makainom ng tubig. Paano pa kaya nila binubuhat yun? Ang hirap mo. Malayo yun. Hirapan ko sa ibabaw ng ulo, yung jars. Patay yun. Hindi, may nakita ko sa social media na yung mga wells kasi natuyo na. Wala Kailangan lumayo sila. Wala na silang naabutan doon.
Wala silang abutan. Malayo na yung Pero may pinagkukuhanan. pondo ang mga LGU para Meron. drill new and rehabilitate wells But, Tsaka in tanker. the meantime, that will take time. In the meantime, wala na mainom yung mga tao. Dala nyo Tumulong ng na lang tubig. kayo. Dala Magdala nyo kayo ng tubig. Meron naman kayong pwede Tapos bigyan ng guidance, pakuluin nyo yan. Hindi ba? Kasi nasa tangkiyan. ayusin natin. Oo. Especially dyan daw sa Central Cotabato Mindanao. o Central Mindanao. Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, ganun Nagsituyo na Cotabato. tuyo na yung Barm yan, ha? Yung Barm, Maguindanao- nga pala. Maguindanao area. Diba ikaw na may budget Yeah, may budget ang barm. May budget ang barm. para Tumulong. sa ganyan. Hindi. Emergency. Kaya nila yun, emergency. Kasama na yun. Billion ang budget nila And if it is sa Cotabato, North Cotabato, Governor, Lala, Ha? si Gobernadora, kaya na nilang trabahuin yan. Ano sa yung- South Cotabato, si Governor Jun Tamayo. May mga advice na dito na natutuyuan na daw. Alalayo na ng pinupunta ng tao para mag-igib. By the way, another thing kasi may napanood ako yung mga kababaihan, traditional pa rin sila. Mga kababaihan ang nag-iigib ng tubig. Hindi yung mga lalaki. Hindi yung mga lalaki kasi dala mga lalaki. Hindi yung mga lalaki. Sinasabi nagtatrabaho pero a lot of times. Magdala kayo dyan ng mga sasakyan. So mas Marami nahirapan naman. yung mga babae kasi napapalayo yung lakad nila para mag-igib ng tubig. Dalhin nyo na dyan yung mga pinagbibili nyo mga kotse-kotse. Hindi. Kotse. Mga jeep. SUV. Walang kotse-kotse dyan. Kotse dyan, bro. Ito na, sinabi na sa akin, may Makoy. Presidential Proclamation 1636, Oh. 1976. President Marcos declared 146,000 hectares in Rizal, Oh. Laguna, Bulacan, and Quezon as National Park, Game Preserve, and Wildlife Sanctuary. Ganun Kasama pa yun. katagal yan. Oo. Noon pa yan. 1976 to, kasama doon yung Masungi, which is just about 2,000 hectares. O ano pang kailangan ninyo? So absolutely No walang quarrying, walang no resort. commercial activity. Alam mo naman sa mga LGUs, stranger things have happened. Bigla na lang nagkakaroon yan ng permit. Chocolate Ano yan, may hills. alien? Oo, eh. May alien? Yun na nga eh. Outer space? Outer Bigla space, nagkaroon pare. ng permit? Oo. Hindi, DNR daw. Yung windmill project. Meron daw ECC. Hindi nga sila nagtutugma ng nung assertion Yung sinasabi nung Bena Oo, tsaka ng DNR, hindi mo... You were just studying, sabi niya. Di Kahit may study. Di man lang nag-coordination Kasi nga meeting study, para hindi nyo pwedeng gawin yan. Bakit kung nag-study kayo, di ibig sabihin may intention ko yung gumawa ng gumawa ng commercial. doon, So why do you need to conduct studies? Bawal na nga Napilitan, alam mo yung Bena, napilitan lang kasi publicly listed company. Sa Singapore, Yan, oo, Bena. napilitan. Kung hindi, taguyan. hindi, Ay, yan. naku, dyan. Napilitang Na umayaw. magsalita na, tas tinago na nila yung kanilang mga... Ganyan po ang stock market ngayon. Pag kayo, anti-environment ang inyong Patay mga kayo. project. Oo, Yung mga public will dump your shares. Ganyan ang mga nangyayari doon sa Ang laki niyan, ang lalaking your shares. yung mga anti-environmental. Tapos ngayon po, lumalabas, dyan pala sa Chocolate Hills, nasa environment pa rin tayo. Oo. Dalawang barangay captain, kinonfirm po nila, meron ng sinirang hills in the 1990s, panahon ni FBR to. Alam mo kung ano ang tinayo. Inaro po, hinukay, binukal yung hill, malapit sa National Highway, at binuldozer yun. Para magtayo ng, sabungan. The best. The best. Tupada. Okay. Tupada. Anong klaseng pag-iisip kaya meron yung mga... Tourist tourist spot. Tourist attraction. Pag pumunta kayo sa Chocolate Hills, meron kayong extra. Oo, extra. Itingin kayo ng sabungan. Mabubura ka naman kung puro ka sightseeing. Ngayon, nung napansin daw po yan, itinigil. Pero yung top side daw nung hill, nabungkal na. Ngayon po, yung defacement na yun, hanggang ngayon, hindi pa raw naayos. Naayos. At kitang-kita yun.
Anong pumasok sa isip no loko-lokong pagtayo ng sabungan doon? At pwede mo sirain yung Chocolate Hills. Tapos, isa pa daw pong project, may quarrying na ginawa dyan. Sa Chocolate Hills. Chocolate Hills din. Tay. Ano yung quarry mo doon? Yung lupa? Lupa. Kasi baka akala nila chocolate, totoo yun. Hindi po, ano lang yun, figure of speech lang yung Chocolate Hills. Kasi mukhang chocolate, mukhang kisses. Oo. Ano ba nangyayari sa ating Hinukay na nakuha, tapos tinanggal na yung ibang lupa bago na napastop ni Governor Relampagos at that. Oo. At that time. Pero, ano na? Nahukay na niya, naupa na niya. Sira na yung, hindi mo na may Saan niya dinala? Para saan yung lupa? I mean, hindi nga i-level yung hill i-level nila. para magtayo ng sabungan. puta na, hindi pa no. Anong gusto mo? Chocolate Hills o sabungan? Oh, yan. Sabungan. Tuntua yung mga nandun sa kapaligid. Puta. Grabe. Lalaki, yung mga babae, kumukuha ng tubig. Pare no-brainer yan. Chocolate Hills o sabungan? Sabungan. No-brainer. Yung Chocolate Hills, ano lang yun, sightseeing lang yun. Oo, Eh, ito, may mangyayari. Sabungan, may kita si boss. Barangay. Boss. Grabe. Ano ba nangyayari sa buhay natin? Ito po ang bagong racket naman sa immigration daw. Bit-bit. Yung bit-bit racket. Yung mga Pilipina po, mga kababayan natin, Okay, paano yan? aakitin, magtrabaho as sex workers Okay. abroad. Ngayon, paano nila mailalabas yan? Meron daw pong pasahero na frequent traveler, so kitang-kita sa kanyang passport na siya ilabas-pasok ng Pilipinas. Okay. May isasama niya ngayon yung female victim. Wala ka malay-malay yan, yung pala, gagawin siyang sex worker abroad. Ayun. Yeah. Trafficking na yan. Meron na raw pong na huli ang Bureau of Immigration na ganyan. So, mag-iingat kayo dyan. So, isa yan sa mga modus operandi So, nila. ito, variation ito ng escort service. Ayan. Yan. Kasi dati, escortan. Ito, kasama na mismo. Parang traveling companion. Parang Talagang ganun lalakad ginawa. kami. Lalakad kami, lakad kami. Sino kasama mo? Hindi, traveling companion ko to eh. Ano mo? Talagang regular na traveler. Traveler ako eh. Biyahero ho ako. O something like that. Okay. Ang dami na iisip nito mga loko-lokon to. Grabe. Ha? Paano kaya? Pagdating doon sa abroad nung kawawang babae na yun, iwanan na lang. Iwanan na yun. Bahala ka na sa buhay mo. O, ilalagay sa sindikato. Ayun, tapos. Kaya mag-iingat kayo sa mga ganyan. Yung iba nga, nagsasanla pa ng... Huwag ko kayong sasama sa mga ganon. Oy, sama ka na sa akin. Oh. Total, matutulungan kita. Gagawin kitang traveling companion. Parang ganon. Ganon ba yun? Oo. Patay. Yung pala, ipagkakanulo ka na nun. Kung saan ka dadalhin. Aha. Hindi ho ito April Fool's message. Talagang nakita ho ito at natiktikan at hinuli ng BID. Okay. Dahan-dahan ho. Meron akong funny story. Alam mo yung NABCOR? Natanda mo yung NABCOR? National Agribusiness Corporation. Yes. Naging po yan yan ang PDAF. Yung Oh, yes. Doon dumaan. naging daanan yan tapos yung mga dokumento niya, pinagsusunog na. Para hindi mabuko. Kung sino yung mga tumira. Okay. Nagkaroon po ng instruction dyan. Mahigit 10 taon na. Parang pa ni Pinoy. Pinoy. Nung pumutok yung Napoles case. Yes. Na i-abolish na po yan. Yan NABCOR na yan. Yan NABCOR na yan. Swerte naman natin. Hanggang ngayon po, andyan pa yan. sabi ng COA, wala pa raw liquidation. Yes. 10 taon na.
Non-existent na yan dapat. Sinara na. Hanggang ngayon, wala liquidation. Sino ba may responsibility dito? DA. Akala ko GOCC. Well, DA at saka GC. Maraming ganyan, ha? Government-owned and And controlled. yung GCG. GCG. oo. GCG. Yung Government Commission. Commission for GOCCs. Ah. O kasama ang DA dyan kasi attached ito sa DA eh. So kailangan na work. Maraming ganyan, parang Conrad, parang Joel. Oo. Maraming mga ganyan na supposed Abolish to be na. abolished na, pero walang liquidation. Hindi natatapos yung papel. Yung documentation. Kasi may tinatago. Ganun ba yun? At may mga naiiwan. Ayun. Assets. Mga assets. Okay. May naglalaway sa assets. Yan. Itong NABCOR neto, tanungin yung COA kung nasaan yung mga ano. Nakatawa-tawa naman yun. 10 taon na, hindi pa. Gano'ng kahirap ba mag-liquidate? Chairman. Ito, isa sa mga tingnan ninyo, Chairman. Chairman Marius Corpus ng GCG at saka Chairman Liel Cordoba ng COA. Sino ba ang head ng GCG? Chairman Marius Corpus. Ngayon? Ngayon. Ano panahon ni President Duterte? Si Sammy Dagpin. Dapat sila Sila nag-aayos. dapat nag-ayos to. Huwag na yung... O yun naasahan yung Aquino dahil siyempre yun ang may mga tinatago. Dapat nung panahon ni President Duterte nadali na yan. Oo. Huwag nyo na ipinasapan ninyo dito sa... bago lang itong mga ito. Tama. Pero at least it is a call out to them. Gano'ng kalaki kaya ang assets ito? Yan ang gusto na. Kasi yung NABCOR, mayroon mga cold storage yan. Grabe. Dami pera niya. Diyan nga pinadadaan yung port. Wala namang project. Wala namang- Ghost project. Ghost project ang tawag dyan. Sa ngalan ni Jonathan de la Cruz, Joel Aksamana, ako si Conrad Banal. Bukas ulit sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882 ngayon. Yun. Susunod na. Ito. Yan na po siya. Sariwa. Galing sa Holy Week. Yan. Dennis Antenor Jr. sa kanyang Ronda, Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.